Ang motor na inyong nakikita ay isang pang dual-purpose na scooter, at yes, meron itong kamukha na pang-adventure scooter din sa Pilipinas. Sa overall looks nito ay parang pinagbiyak na bunga sa EDV 150 o 160 ni Honda. Kuhang-kuha talaga nito ang mala-aggressive na datingan ng Honda ADV 150 o 160. At syempre, hindi din ito magpapatalo, dahil siksik at liglig din ito sa mga specs and features. Sa kasalukuyan ay available pa lang ito sa bansang Malaysia. At sa nagbabalak o may kakayahan na mag-import ng motorsiklo sa Pilipinas na galing sa ibang bansa, heto't tatalakayin natin kung ano ang pang-market ng motorsiklong ito. Pero bago yan, syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe at follow ang ating page bilang suporta. Click mo na rin ang notification bell icon para lagi tayong updated sa ating motorcycle news and reviews. Maraming salamat nga pala sa mga solid kong subscribers at followers. God bless you po always. Ang pangalan pala ng motorsiklong ito ay W Moto XDV 250. Sa pormahan pa lang ay napaka-aggressive at napaka-sporty. Talagang sumabay na ito sa makabagong motor ngayon dahil taglay na nito ang makabagong teknolohiya na talaga namang maipagmamalaki mo kung sakaling magkaroon ka ng ganitong klase na motorsiklo. Kagaya na lamang halimbawa ng kanyang instrument cluster o dashboard. Naka full colored LCD display na ito. Napakalapad at kumpleto na rin sa impormasyon at indicators na nakapaloob dito at very visible ito sa umaga, lalong-lalo na sa gabi. At kagaya ng sa Honda EDV, ay pwede mo ring i-adjust ang windscreen nito, pataas o pababa. Para mas maprotektahan pa ang iyong mukha at katawan sa mga alikabok, malakas na hangin, tubig ulan at iba pang mga debris. Meron na din itong ABS o anti-lock braking system na tinatawag. Syempre, hindi mawawala yan. At alam na natin kung ano ang function nito, piniprevent nito ang pagka-lock ng disc brake kung may biglaang pagpreno ng sa ganun ay may iwasan ang pagkakadisgrasya. Isang safety feature na din ito na matatawag. Unfortunately, ang isa pang safety feature na kapartner ng anti-lock braking system, ang traction control system, ay wala pa sa motorsiklong ito. Pero asahan natin na sa susunod na upgrade ng motorsiklong ito, ay magkakaroon na ng traction control system ng kagaya ng sa Honda ADV 160. Lalo pat pahigpit na ng pahigpit ang kompetisyon ng mga motorcycle industry sa panahon ngayon. At speaking of comfort, hindi rin pahuli ang motorsiklong ito dahil naka-keyway B-shock na ito na may subtank o baso at naka-adjustable preload ito para mas smooth pa rin ang bouncing response nito sa rear shock kahit pa ikaw ay nasa mga malulubak na daanan at kahit pa may angkas ay kayang-kaya. Naka-upside down telescopic fork naman ang suspension nito sa harapan. Binagay lang din sa suspension sa likuran at talaga namang sumasabay na ito sa uso. Mas stable ito sa daan, mas smooth din ang shock response at kayang-kaya pang rakrakan sa off-road. Pahaba din ang apakan nito, dahilan para pwede mong mailipat-lipat ang mga paa mo para iwas din sa ngalay, para mas relax din kahit pa sa mahabang biyahe. Siya nga pala meron itong central spine kagaya ng sa Honda IDV at Yamaha NMAX. Napakalawak rin ang underseat compartment nito na kayang magkasya ang isang full face na helmet. Meron din itong front pocket, at nakapaloob sa front pocket ay ang kanyang USB charging socket, at meron na din itong takip. Ang kagandahan din ito ay naka full LED lighting system na din ito, magmula headlight, daytime running light, signal light, at brake light. Naka-projector headlamps naman ang ilaw nito sa unahan, malakas ang bugahan ng ilaw nito, perfect sa mga madidilim na daanan. At syempre mas nagmukha pang maangas at agresibo ang kanyang front panel design dahil sa projector headlight na ito. Meron na din pala itong auxiliary light sa ilalim, so hindi muna kailangan magpakabit pa ng additional auxiliary lights. Naka-keyless system entry din ang kanyang ignition na ang ibig sabihin safe ito at pa-remote ka na lang. Meron naman itong outstanding fuel tank capacity na 13.5 liters na talaga namang hindi ka nabibitinin kapag nag-long ride ka. At ang kanyang bigat naman ay umaabot sa 168 kg. Mapunta naman tayo sa kanyang engine specs. Meron itong exact engine displacement na 244.3 na cubic centimeter, round off into 250, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, liquid-cooled, 4 valves, electronic fuel injection at naka Euro 5 compliant. Ang maximum power nito ay umaabot sa 24.13 horsepower, at 9,750 RPM, with a maximum torque of 22.5 Nm at 6,750 RPM. Sa kabuuan ang motor na ito ay ginawa
upang makipagsabayan sa ibang mga kilalang motorseklo na pang dual purpose, kagaya ng sa Honda ADV 160 at Fecon Venture 150. At sa mga mahihilig at in love sa adventure scooter na hindi na sila mabibitin sa power nito. Dahil naka 250cc na, unlike sa Honda ADV na naka 160cc lang. Mayroon naman itong estimated price na humigit kumulang sa 236,000 pesos. Ang motor na ito pala ay unang inilabas sa China, at ngayon ay available na sa bansang Malaysia, sobrang lapit na sa Pilipinas, kaya sana naman ay dadalhin ito sa Pilipinas, sapagkat napakasulit nito at para marami din ang pagpipilian ang mga Pilipino, when it comes to adventure scooter category. At dito na natin tatapusin ang ating video mga kamoto. Sana nagustuhan nyo at huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-follow. Pakihit na rin ang notification bell icon para always tayong updated sa ating motorcycle news and reviews. God bless and ride safe.